sa trabaho at gutom na sa maghabong pagtatrabaho pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin. billion. Opinyon. Malawaking. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 Are you a responsible gun owner?
the PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Ayun o. Oras sa udyat, alas 8:33 po ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre, sa inyo na po ang programang Tropa. Syempre, Rosel Lopez. At ngayon po ay araw ng Lunes, ika-10 na po ng buwan ng Marso, taong 2024. At yun mga kaibigan, at medyo itong lately, no? Lagi tayong ginagabi pero inaayos po natin yung mga programming pa ng Millennial Online TV News and Updates. At bukas makalawa po, may konting tiyaga lang po tayo at kayo rin na ating mga viewers at maaayos na po ang mga segment ng programs dito po sa Millennial Online TV News and Updates. Well mga kaibigan, magandang gabi lahat sa ating mga kuya, ate, bunso at friends of Eagles, sa ating mga netizens, sa ating mga Dabber Cats. Good evening. Magandang gabi sa iyo, Luz Biminda. No, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. No, siyempre, mga nasa abroad. Mamaya nanonood sila ngayon. Siyempre, kinakailangan iano natin yung oras nila doon, no? Magandang gabi sa inyo lahat. At yun nga mga kaibigan, at yung ating mga kagunners dyan ng One Gun Pilipinas, magandang gabi po sa inyo. Welcome sa programang Tropa. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV. At siyempre, no, ating mga OGP USA, OGP Thailand, Hong Kong, no, Qatar, pati OGP natin sa Pilipinas. Nandiyan ang OGP San Juan, Cagayan, Tarlac, Bulacan, Mindanao, no, basta sa lahat po, saan man panig ng mundo, ng One Gun Pilipinas, yung ating mga kagunners. Bueno mga kaibigan, good evening sa iyo, good evening Philippines, at hindi na natin kakausapin yung ating tagapag-asa. Nakita naman natin maganda ang panahon, no? Kaya, pero ganun pa man, wag po tayong magpakampante. Magbaon pa rin, mga dapat palangga sa ulan, if ever na umulan. At yun nga mga kaibigan, at bukod dyan, siyempre election fever, no? Malapit na, alam na natin ang eleksyon, marami na nagpopormahan, marami na nag-iikot dyan ng mga politiko, no? Nagbabahay-bahay, nangangako, yan, siyempre. Pero pag naupo na, walay na, hindi na makakausap yan, huwag na kayong umasa na makakapag-ikot ulit sa inyo yan, lalapagan kayo uli. Ewan ko, wala pa ako nakita kasing politiko na after ng kampanyahan, naupo, nanalo, after nun, lumapag ulit sa mga residente para mamasyal at kumustahin sila, wala pa ako nakita. No? Ewan ko, bakit ganon? Pero pagka mag-eleksyon, mga kampanya, abay magagaling, nagbabahay-bahay, no? Nakikipagkamayan kahit kanino, pero after nun, wala na. Sorry na, di ba? Hindi mo na makikita mag-iikot siya sa mga residente, ha? Ang binabanggit po natin ay in general, no? Maging national man yan o lokal na mga kandidato, ay ganun po ang nangyayari. Tulad ngayon, mag-iikot siya mga tatakbong senador, yung mga dating senador, pupunta sa isang lugar, makikikamay doon, etc., etc. Pero after nun, wala na. Huwag ka na umasa, no? Huwag na kayong umasa, nababalik ulit yan after ng eleksyon, para kumustahin kayo, ang lagay nyo, no, para bigyan kayo ng ayuda pa uli, na katulad ng ginawa nila ng kampanyahan, wala nang mangyayaring ganun. Okay, so magandang gabi po sa lahat at welcome sa programang Tropa. No, siyempre Rosel Lopez at your service sa ating technical side, si Mr. J. Ayo, magandang gabi siya Mr. J. Study hard before anything else, sabi nga. Para pag ikaw ay natapos, hayahay. Ikaw na magiging boss ko, ha? Kapag ikaw nakatapos na. Okay mga kaibigan, oras natin alas 8:37 po ng gabi, Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy tayo. Siyempre sa ating programang Tropa at yun nga, magandang gabi po sa lahat at siyempre sa lahat po na nagbe-birthday ngayon pong buwan ng Marso, particular ngayon pong March 10, happy birthday sa inyo at yun, God bless always, no? At ngayon mga kaibigan, siyempre tutungay natin sa inyo po yung pong gunner stock, no? Na pinangunahan po ng ating mga ka-gunners dyan po sa One Gun Pilipinas, no? Kung saan nga po, siyempre, no?
para malaman natin yung mga legality. Kaya nga gunner stock eh. No, ano ba ang mga dapat gawin no ng isang gun owner, no? Para hindi naman po kuan para malaman natin, di ba? Kung ano ang dapat gawin ng mga legalidad, no? At ngayon po ay ang tatampok natin yung pong pagpapaliwanag, pagtalakay ng ating National President ng OGP, wala ibang kundi si President Aser Manghinang, at syempre kasama rin ang ating admin, no? Si Admin Corixman. Yan po ang magkatandem yung dalawa niya ating kaganas na yan. So mga kaibigan, huwag na natin patagalin at medyo lumalalim na rin ang gabi. At kung may tanong naman kayo, pwede niyo pong ilagay dyan sa live chat box at mababasa po ng ating mga kinaukulan o kaya ipararating natin sa kanila. Narito po. Good day! This is your admin AJ. I would like to greet my anak. Happy 18th birthday to you. Arlea Guilde, Masbate. No? Wish you a good health, no? Anak, at laging mag-seek ng guidance at magdasal, no? Ating Panginoong Diyos sa mga oras ng ating challenges sa buhay, anak, at focus sa pag-aaral, no? And syempre sa shooting also, I know you have the skills, no? At with the guidance of your father and Ate MJ, no? Mahal na mahal ka rin ng Ate MJ. And syempre, lagi mo lang tatandaan na be humble, no? Always. Ngayon, dalaga ka na, 18th na, no? Focus mo na sa school, ha? Ayaw mo na pagkatrato. Alam mo naman, no? Mahal na mahal ka ng papa mo. Lagi kang bukang bibig sa akin ng father mo with the guidance, and syempre with your OGP family. No, alam mo na, no, isa ka sa mga anak namin, unang-unang anak ng Tito Aljon mo. Hope to see you soon again and makasabay ka sa range, no? I would like, talagang gusto ko yan para personal din kitang mag-guide for shooting din. Hindi naman champion masyado ang Tito AJ, pero may dadagdag ako at may bibigay akong advices para sa'yo. Keep up the good work and laging study, focus. At, para si Papa laging masaya. Ano? Lagi kang bukang bibig ng Papa mo sa akin. Mahal na mahal ka ng mga magulang mo at mahal na mahal ka din ng One Gun Pilipinas family. God bless you always. See you soon, anak. At, malayo mararating, no? Malayo mararating mo na. And, keep focus. Happy birthday, anak. From your One Gun Pilipinas family, sa mga tito mo dito, sa mga ate mo dito, sa mga kuya at papa mo dito. Happy birthday to you, Arlea. Happy 18th birthday to you. Maraming salamat. See you soon. Yan, good evening mga kapatid. Okay, no. Konting hintay lang before tayo mag-start ng ating topic right now. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid ko sa One Gun Pilipinas. So, we are here at our Facebook Live right now. Okay. So yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. November, Jake Poblete. So yan. Maganda tong topic natin ngayong gabi. No? It's about kind of parenting and leadership. Ay, good evening. So, ito, no, marami tayong pwedeng pag-usapan ngayong gabi. At I hope na magsama-sama ulit tayo sa another great evening here sa atin sa One Gun Pilipinas. Kuya John Francisco of OGP Italy, yan, nanonood na. So, yan, magandang gabi po sa inyo lahat. Kay Kuya Mike
Yena? Yes, sa shirt. Pwede naman po. PM na lang po kayo sa akin after live. So, Kuya Jun Francisco, nanonood din. Magandang gabi po sa inyo. Pakishare nyo po yung ating Facebook Live right now. Ha? So, magandang gabi po sa inyo lahat. At isang mapagpalang gabi. Bon Catridilla. Nandito na rin yung t-shirt ni Kuya Bon. Nandito na rin. So, yan. Maganda. Sinot ko lang ngayon para makita nyo. So, okay. Kuya Hilario Acuña, Regina. So, yan. Magandang gabi po. So, good evening po. Magandang gabi. Yes. So, mga kapatid, no, is a time check is 8:45. Medyo na-late tayo ng konti ng ating Facebook Live. So, March 5, 2025. So, yan. Before anything else, I would like to greet you guys in very, very good evening. Yeah. At syempre, third day ng ating Ramadan. Third day po ba? Yes. Sa ating mga kapatid na Muslim. At sa lahat ng mga chapters natin ng One Gun Pilipinas, magandang gabi po sa inyo. At nawa ay pagpalain po tayo ng pong may kapal. No? Magsisimula na naman tayo ng gabi ng kaalaman at mga pagpapayo at mga update sa inyo mga kapatid ko sa One Gun Pilipinas. So, okay, magandang gabi po. Sir Julius ng OGP Nueva Ecija in Hong Kong. Chadrick Vasquez, ang ating content creator natin to si Chadrick. Galing to sa comedy. Very good, very good. Para good vibes tayo, good vibes. Lanay na Sugbo, ating OGP Batangas, Sir Joel Tondo, OGP Bulacan, Kuya Mark, Lucas Tactics 2.0. Ayan na yung bagong page pala ni Lucas Tactics. Paki-like ninyo, no? May bago siyang page kasi bag down ni Facebook yung una, no? Sa mga orders nyo ng mga mga OGP, mga holsters ninyo, no? Kydex holsters, alam niyo naman ang Lucas Tactics very affordable and quality holsters yan. Gayheart, yan, Fabiano, sa lahat ng One Gun Pilipinas. Yes. Gandang gabi. So, first, ano po ba yung pag-uusapan natin ngayong gabi? So, it's more about leadership. No? Leadership, paano po ba magiging effective yung ating leadership? Tinatawag. Hindi lang po sa pagiging leader, no, sa isang organisasyon o pagiging leader sa ating pamilya, no. Bukod niyan, dalawa kasi itong gusto kong i-topic sa inyo, no. So, meron akong unang gustong i-share sa inyo. It's about yung natin, everyday life na natin, kagaya ng Admin AJ, no, lagi tayo nasa kalsada, lagi tayo nasa lansangan. So, ang hanap buhay natin nasa streets, no? Yan, how to deal with that, no? Yung mga iba't ibang challenges at iba't ibang taong nakakahalubilo natin, partikular sa paghahanap buhay, no? Lalong-lalo na yung mga na-expose sa kalsada kasi alam niyo naman po yung streets, no? Iba't ibang tao yung nakakasalubong natin. Iba't ibang tao yung mga nakakahalubilo natin. How to deal with that, mga kapatid, no? At nakikita ko yung difference, no, nung ngayon, nung panahon ngayon, no. Hindi naman sa sinasabi nating magulo, hindi naman ganoon, no. Meron talagang ibang tao na minsan hindi nila naiintindihan, no, yung sitwasyon ng kagaya kanina, no. May mga nakasabay tayong motorista na halos mag-away na actually marami akong na-experience na ganyan, no. Alam niyo naman na may mga camera si Admin AJ sa pagbabiyahe. Bagamat nakukunan ito ng ating mga cameras, but I never post na lang kasi for content or ginagawa ko na lang tong reference upang pag-aralan at ano ba talaga yung nagiging sanhi nito, no? Ano ba talaga yung nagiging punot dulo
yung mga ganitong sitwasyon at mga engagement sa kalsada. So, kagaya kanina, meron tayong na-experience na kasunod ko lang, no? Kasunod ko lang sila. At yan pala, Kuya Marco Alday, at syempre shoutout natin yung ating Pagoda Incorporated, yung makers of family rubbing alcohol and family, no? Maraming salamat, no? Kuya Marco Alday, nakapag-breakfast ako sa kanila. So, thank you. Magandang gabi sa iyo, Utol, no? At yun, no? How to deal with that, no? Marami tayo na i-experience na ganyan. Kasi, alam nyo mga kapatid, no? Doon ko napagtanto na talagang, ganito ba talaga, no? Kasi kala ko, pag ang isang tao ay, sabi nga, na-expose, no? Sa mga ganitong sitwasyon, kaya ko bang, sabi nga, pag tayo mismo yung may involved na, kaya ko bang iwasan? Ano ba yung mga pamamaraan? Upang hindi tayo ma-involve sa mga ganitong sitwasyon sa kalsada, lalong-lalo na yung mga kagaya natin na laging na-expose, no, yung paghahanap buhay sa streets kagaya natin. Joyride tayo, minsan lalamove naman, no. So, kagaya kanina meron, no, kasunod ko lang, medyo na-delay lang, no, at pagkabig ng kaliwa, no, parang ambang bubungguin siya ng sasakyan. So, ang ginawa ng motor, nakasunod ko, parang pinrovoke niya pa yung sasakyan. Sige, bungguin mo ako. Ganun, parang ganun, no? At noon, pag lagpas yun, nagsasagutan sila, and then may pagkakataon na kung makasabay yung motor, nagkasabay kami doon sa corner ng Bonnie Serrano Avenue and White Plains Avenue. Yung kantong yun, may stoplight doon eh. So doon kami nagkapantay ng motor. Sabi ko, anong dahilan, brother? Kinanti niya ako, muntik na ako mabunggo, sabi sa akin. At tanda ko naman ipabunggo to, kaya lang, ang problema, yung abala eh. Sabi ko, bro, pabayaan mo na lang, no? Nag-advise tayo na huwag na nating pansinin. Huwag mo nang pansinin at pabayaan mo na lang. At syempre naman, no? Kahit sabihin mong gusto mo ipabunggo, buti kung motor lang ang madidisgrasya sa'yo, di ba? Paano kung pati ikaw, no? May pamilya ka, no? At wag nating sabayan yung mga may init ang ulo sa kalsada, no? Actually, I give that advice, no? Sa ating kapatid na motorista, no? At doon natin nakikita na ganito pala yung araw-araw na halos araw-araw na. Actually, meron din akong experience, no? Nandito ako sa kanto ng Paranaque. Mandaluyong, no? Mandaluyong at paliko ako na going to Mega Mall. So, patawid ako ng EDSA. So, Shangri-La, no? Nasa gilid. No? Para tingnan yung aking motorcycle app kasi ipipick upin ko na yung pasahero ko. So, gumilid ako. Sa makatuwid, gumilid po ako sa right side, nasa pinakagilid ako. So, may dalawang motorista din na kasunod ko, no? Sinigawan ako, mga kapatid, no? Mag-signal light ka naman. Aga-aga, bobo ka, mga ganon. Ob-ob ka. Ganon. Tayo naman, syempre. At alam naman natin na minsan, they're inviting trouble o hindi natin alam kung mainit ang ulo. No? Pinabayaan natin. No? Actually, I have the video pa. I have the video pa. I don't want to post that, pero maybe siguro someday. No? And pinabayaan natin, sinakay natin yung pasahero natin. But, ito nga, blessing in disguise, pagdating dun sa bandang parte ng Mega Mall, laging may mga dyan may mga HPG and LTO, no? Doon nahuli yung mismong nanigaw sa atin, no? Sinigawan niya ako. At doon, pagdating doon, parang sabi ko, uy, karma is real, no? Tawirin mo ba naman yung EDSA na nakachinelas ka at nakashort ka, no? Nahuli po, no? Yun, no? Makatuwid, di ba? Sabi ko, baka in God's grace, no? Madisiplina yung mga ganitong klaseng tao. Hindi man tayo ang nakatapat nila, pero may mga katumbas po kasi yung mga ganyang gawain. No? Ganun. Pinrovoke ka dahil ganito. Talagang tinignan pa talaga ako. Nabulan pa ako ng tingin. Imbis na, he's inviting trouble. But pagdating doon sa kanto, nahuli na. Ako, parang natawa ako no? Imbis na maawa ako, natawa din ako. Pero nalungkot din, syempre.
mababawasan yung kanyang kita kung siya ay naghahanap buhay, gawa ng nahuli siya. Pero ganun pa man, we pray na sana yung mga ganyan tao, magkaroon sila ng wisdom na, ay, dapat di ko pala ginagawa to. So, yun, naisip niya, may sinigawan ako kanina, pero dapat di ko ginawa, nahuli tuloy ako. May mga ganong mindset kasi, mga kapatid. Kasi alam niyo, mga kapatid, no, lahat ng mga ginagawa natin, may katumbas at katimbang yan, mga kapatid. Yeah. Sinasabi ko sa inyo pa ulit-ulit, like me, no, at ako, talagang alam na alam ko at na-observe ko ang buong kalsada, matagal po tayong nagmamaneho. Maraming. Konting tinginan lang, konting gitgitan, no? At yan ang iiwasan nyo, mga kapatid ko, sa OGP. No? Na alam nyo naman, gun ban ngayon, no? Wala tayong mga dalang armas. At ganun pa man, may dala man tayong armas o wala, panatilihin po natin yung mataas na antas ng pagpapasensya at pag-intindi, no? sa ating kapwa-tao. As long as ito ay words lamang o tinitingnan ka lamang ng masama o ano, no? You don't have to be react na sobra-sobra. No? Meron kasing iba, tiningnan lang at alam mo naman, hindi mo kilala yung tao, baka mamaya yung physical appearance niya talagang laging parang galit, di ba? Hindi mo alam na parang galit lang tingnan, pero mabait naman, no? Meron kasing ganung tao, no? Hindi natin, it's how to deal with yung mga taong hindi natin kilala. So, much better na, di ba, hayaan natin, no? Kasi minsan talaga, no, at sinasabi ko sa inyo pa ulit-ulit dito sa mga gunner stock natin. Lahat ng mga problema, lahat ng mga challenges, lahat ng mga nakaka-stress sa atin, no, iwan natin sa bahay yan, mga kapatid. That is self-control, yan sabi ni Pastor Mark Kuyoy. So, pag meron tayo ng self-control, malakas ang pananalig natin sa Panginoon, no? At pinangangalagaan natin ang ating pagkatao. So, never tayong may involved sa ganyan. Always de-escalate the situation. You must observe the situation first. At kung may pagkakataong i-de-escalate ito at may pagkakataong umalis, di ba? O umano lamang umiwas, umiwas po tayo. Yun po yung pinakamagandang way at pinaka-best way to deal with this kind of situation, lalong-lalo na yung mga road rages na yan. Kasi, no, ngayon ko lang na-discover na talagang baon-baon pa ng mga Pilipino yung tapang ng pagiging katipunero, mga kapatid, no? Minsan meron ganun. Pero alam nyo, mga kapatid, no? Kaya ito, isa sa mission natin sa One Gun Pilipinas, no? Lalong-lalo na sa mga members natin sa OGP, no? Yung tinatawag nating psychological and spiritual enhancement and guidance, mga kapatid. Gusto nating mas palawakin pa yung pagkakaintindi ng ating mga kasamahan at mga kapatid sa One Gun Pilipinas, no? Ay, ito pala yung kailangan natin. Ay, ito pala yung dapat nating ginagawa. Okay. Ito pala dapat, no, yung pagkakaintindi. Alam niyo, mga kapatid, no, we are gun owners, no, sa One Gun Pilipinas. Mga ito uulitin ko lang sa inyo. So, mga members natin, no. Kaya gusto natin itong i-enhance at gusto nating mas magbigay ng guidance sa mga ganitong aspeto ng buhay upang hindi po mawawala ito, no? Dapat yun, mataas yung ating self-control. Kasi pag may guidance tayo lagi at meron tayong presence of mind, hindi po tayo para maligaw ng ng landas at makapagdesisyon ng hindi tama, no? Kasi alam nyo kasi, pag mga ganitong sitwasyon, you have to think the right decision, no? Yung tamang desisyon upang umiwas, no? Unang-una is umiwas, no, sa mga ganitong sitwasyon. Hindi po karawagan ang pag-iwas sa walang kwentang ayong kaguluhan. That's right, no? Pero yung talagang cornered ka na at wala ka nang magawa, kung kailangan mo na ipagtanggol lang yung sarili between life and death, why not, no, mga kapatid? Pero alam niyo, mga kapatid, mas maganda yung hindi na natin ma-experience o hindi na tayo ma-involve. No, kaya nga dito sa atin, 'di ba, meron tayong yung tinatawag na no engagement policy. No, kahit sa social media, hindi tayo ma-involve sa mga ganitong toxic culture ng pakikipag-away na walang kakakwenta-kwenta. Kasi pangit po ito, no? Nagkakaroon po ito na epekto sa ating pagkatao, nagkakaroon po ito na epekto sa ating emosyonal na kalusugan, no? Lalong-lalo na sa mental, no? Bakit, mga kapatid, no? Konektado po lahat, yung emosyon.
yung ating damdamin. Kung lagi tayong galit, lagi pong subukan nyo po yan. Kung lagi kayong stress at galit, mataas po yung blood pressure ninyo, no? Mataas yung ganun. Connected po yan. Anak, magdamit ka. Ano nangyari sa'yo? Dato Omar Yusuf, Assalamualaikum, ang ating Maguindanao del Norte chapter leader. Yan. Magandang gabi. So, yun, no? Kaya gusto natin mas palawakin pa. Kaya meron tayong mga pastor dito, may mga imam tayo, may mga pare, may mga kapatid tayong psychologists at kung ano-ano pang larangan na makatutulong upang tulungan yung ating mga kasamahan, no? Partikular, no? Sa guidance, mga kapatid. Guidance, mga kapatid, number 1 dito. Pag-guide at pagbibigay ng kaalaman. Kaya nga po, training in education tayo. Nagfo-focus right now, no? At ipakita natin na tayo yung ehemplo, tayo yung pagsimulan ng kapayapaan at pagrespeto sa ating kasamahan, lalo-lalo na kasamahan natin sa One Gun Pilipinas at kasamahan natin sa komunidad. Hindi lang naman po sa gun community, no? Bagkos ay sa buong komunidad kung saan tayo nabibilang, no? Maging refleksyon ang pagiging member natin sa OGP, yung pagiging makatao natin, makabansa natin, paggalang sa kapwa, no? Pagiging makadiyos natin, no? So, dapat nagre-reflect po sa ating pamumuhay, no? Ito po yung gusto natin gawin sa One Gun Pilipinas, mga kapatid, no? Baka sabihin nila, ay, pakilamero naman si Admin AJ. Dapat ang saklaw lang nila gun community or yung tungkol lang sa barel, no? Hindi po, no? Dapat pong i-guide natin yung mga kasamahan natin. Hindi lang po sa pag-aari ng baril, no? Hindi lang po sa safety at hindi lang po sa dapat sa tamang mindset din po, mga kapatid. I-guide natin ang ating mga kasamahan. Bigyan po natin sila ng kanilang sapat na kaalaman, no? Sinasabi, no? Ng kanilang motivation upang mas ma-enhance at mas ma-boost nila yung kanilang pagkatao. Kapatid, kasi alam nyo, pag tayo ay magaling makipagkapwa-tao, hindi ho tayo para mapaaway, no? Inggit na lang po ang may encounter natin diyan. At number 1 naman talaga ang insecurities kasi, mga kapatid, no? Kung ako ang tatanungin ninyo, no? Good evening, press. Mas mabuting umiwas sa gulo kaysa magsisi tayo habang buhay tayo, pamilya nating kawawa. Yes. At paulit-ulit nating sinasabi, no, lahat ng mga pinuhunan mo sa sa pagkatao mo, pag-aaral mo, edukasyon mo, pagpapaaral sa mga anak mo, negosyo mo, no, lahat ng pinaghirapan mo sa buong buhay mo ay mawawala yan ang parang bula sa isang maling desisyon, no? Yung sobra-sobrang pagiging barako, mga kapatid, hindi po naangkop, mga kapatid, lalong-lalo na kung tayo mga gun owner, no? Ang nangangalaga po tayo ng armas, no? Ibig sabihin ay nag-aari po tayo ng armas. Ang armas po ay very powerful, no? Lalong-lalo na ang baril, mga kapatid, no? Example na lang natin ng knife like this, no? Itong knife, no? Ito pong knife, no? Isa tool, no? Kung ito ay mapapasa kamay ng mabuting tao at ang hangad lamang ay proteksyonan ng kanyang sarili at gamitin ito sa tama, no, ay maayos po ito. Ngunit kung ito ay mapapasa kamay ng mga kriminal, mga taong mapanglamang sa kapwa at nagbabalak ng hindi maganda, napaka-powerful po nito, mga kapatid. Ganon din po yung pag-aari ng baril. Tayo po ay, sabi nga nila, pumasa naman ako sa neuro eh. Meron mga ganong mindset eh. Pumasa ako ng neuro, nag-neuro naman ako, pasado naman ako. Sa ngayon, pasado ka. Sa mga susunod na araw, sa mga susunod na oras, di ba? Sa mga susunod na linggo, susunod na buwan, papasa ka pa kaya? Alam nyo, mga kapatid, ang emosyon ng tao ay pabago-bago. Lalong-lalo na
kung ikaw ay sabi nga nai-injikan o napapasukan ng mga hindi kaaya-ayang pananalita, mga puro hate sa kapwa, no? Inggit, no? Magbabago po ang isip ng tao, mga kapatid. No? Depress, no? Kung ano-anong iniisip, no? Kaya nga dito sa OGP, mga kapatid, itatayo natin yung ating isa sa mga sangay natin yung yung ating emotional, spiritual, tsaka yung mental, no? Guidance natin. Lalo-lalo yung sa emotional, mga kapatid. Baka mamaya may mapapansin ka, may member tayo na masaya lang siya, pero hindi natin alam yung pinagdadaanan niya. Depressed na pala siya, nasa depressed stage na siya, so delikado po, mga kapatid, no? Kahit ano pong talino ng isang tao, kahit ano pong pinag-aralan, at kung anong pinasang mga pagsusulit at pagiging profesional, pero bumibigay, mga kapatid, no? Bumibigay, no? Nang dahil sa mga challenges sa buhay. So dapat tayo sa One Gun Pilipinas, binuboost natin yung moral ng ating mga kasamahan. Binibigyan natin sila ng pagkakataong bumangon at bigyan ng pagkakataong ma-feel nila na may family sila. Yun pong gawin natin sa OGP. Huwag po tayo manira ng kapwa natin porket nakikita natin si ganito. Kaya ako sa inyo, no, sa mga members natin sa One Gun Pilipinas. Kung may nakikita kayo members nating down, no, at kung ano man dahilan nito, kung ang dahilan nito ay kapwa rin nating member o sa labas ng ating organisasyon o sa pamilya, no, bigyan natin sila ng guidance, bigyan natin sila ng advice, no, makatutulong, hindi yung makasisira pa, no. Mamaya sabihin, oh, pare, ano bang nangyari sa'yo? Sabi, pare, yung kapitbahay ko, aaway ko, naano ko, baka unahan ako, baka mamaya yung advice mo, unahan mo, tol, wag gano'n. Ay, wag mo gano'n. Yung i-advise po natin sa mga kasamahan natin, kung paano po iwasan yung mga ganitong, walang kakwenta-kwenta at walang klase, no? Hindi po para, alam nyo, tandaan nyo, tayo po yung nag-ari ng baril, no? At pinayagan at binigyan ng pribileyo ng ating gobyerno upang ipagtanggol lamang ang ating sarili. At sinasabi ko sa inyo, yung mga paulit-ulit nating sinasabi, dapat po tayo may respeto sa kapwa. Meron po tayong pananalig sa Panginoon, meron po tayong sabi nga iniingatan natin yung ating pagkatao, no? At lagi nating tatandaan yung pakikipag-away na yun, o pakikipag-diskusyon na yan ay hindi tama. Hindi po tayo hindi po tayo mapapaaway, mga kapatid. Hindi po tayo iwasan po natin yung pakikipagrason ng wala namang katuturan, no? Ang gawin po natin, no, tayo bilang mga kasamahan natin at mga kapatid natin sa One Gun Pilipinas ay mas i-enhance natin, mas pataasin natin yung antas ng pagrespeto natin sa kapwa. No? Kahit ano man larangan, negosyo man, no, pagtuturo at kung ano-ano pang mga larangan sa buhay, no. Lagi nating tatandaan yung number one na guidance natin, yung divine intervention na tinatawag. Pagdarasal, no? Kasi ang Diyos po ay gumagamit ng tao, no? Bilang biyaya para sa atin. No? Tayo ay financially down, magmanalangin at magsipag, no? Hindi po yung porkit na nalangin tayo, wala hong bumabagsak na pera galing sa langit, mga kapatid. Sinasabi nga, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, no? Manalangin tayo na wag bigyan ng sakit, no? Wag bigyan ng mga ibang mga challenges sa buhay na ganito, no? Wag po tayong ipalayo po tayo sa mga kapahamakan, no? Lagi po natin ipagdarasal yan. Kasi alam niyo kung bakit. Pag may pananalig tayo sa Diyos, 99.9% po tayong iiwas ng ating Panginoon sa mga hindi kaaya-ayang mga sitwasyon, no, mga kapatid. Mabibless po tayo, no? Hindi po tayo para pabayaan pinansyal, emosyonal, no, ng ating Panginoon. Yun po yung natin. Ako, pasensya na ho kayo, no, kasi bilang leader nyo sa One Gun Pilipinas, kaya tayo nagtagal ng ganito at dumami ng ganito dahil Panginoon po yung ating pundasyon. Sabi nga natin put God in the center of everything.
lahat po ng mga ginagawa natin, pagdidesisyon natin, at mga tinuturo natin, dapat iniisip natin, makakabuti ba ito sa aking kasamahan? Makakabuti ba ito sa aking komunidad? No? Kaya ako minsan, bagamat nalulungkot, may mga ibang community sa mga ganitong social media platform that they are pinopromote nila yung mga ganito, hatred at mga para sumama ang loob ng tao, no, upang manira ng tao, no. Pinopromote nila yung ganun, no. Tayo sa One Gun Pilipinas, huwag nating i-promote yung sama ng loob sa tao. Pasensya na kayo kung minsan pinapangalanan tayong kulto, ngunit ito po yung realidad ng buhay, no. Hindi po natin pwedeng isawalang bahala yung paniniwala, no, at pananalig sa Diyos sa mga ganitong klaseng organisasyon at ganitong klaseng samahan, mga kapatid. Kasi napakahalaga nito, yung divine intervention, mga kapatid. I-promote natin, ituro natin yung mga nakakatulong sa ating community dito sa One Gun Pilipinas, no. Na baka mamali na naman, no. At ma-screenshot na naman yung sinasabi ko, baka sabihin na naman buong gun community. Di po, no. Ating komunidad sa One Gun Pilipinas. Bakit tayo lumalaki? Maraming tanong yan sa akin. Admin AJ, ba't ganito tayo, no? Actually, may mga, may mga kailangan pa kong i-confirm doon sa official membership natin. But sa ngayon, pinutol ko muna yung pagpasok kasi may mga inasikaso tayo sa papel. But iano natin yan. Maybe before June, nasa 1,000 plus na yung official members natin na nag-signify na sa rehistro natin. So, nasa Rome na sila. So, di ba? Sabi nga ni Pastor Mark Coyoy, promote love, joy, and peace sa ating mga kapatid, no? Ganun po yun, mga kapatid, no? Kung gusto po nating maging mabuti at walang tao, wag mong abusuin ang lahat at tulungan tayo ng Panginoon at gamitin ang sitwasyon na pinagdaraanan natin. Yes, mga kapatid. Yes. Yes, all. May PM na po ako. Sige, sa Ronto. Maraming salamat. So, we must to promote, no? We must to promote the common good, mga kapatid. Yung nakakabuti sa mental at spiritual na pamumuhay ng ating mga members at ating mga kasamahan sa community. Pag po nating i-promote yung mga pananalita na akala natin, tayo po ay, di ba? Ang feeling kasi ng ibang tao na porket meron silang pera, meron silang mga ganito, they are in the top of the food chain na tinatawag. Mataas na ang tingin sa sarili, no? Sila na ang pirming tama. Sila na ang laging matalino. Sila na yung laging, di ba? May karapatang magsalita. Ganun. Pero sa atin, mga kapatid, ang pinopromote natin dito, mga kapatid, yung guidance lang para sa mga members natin. Hindi natin sinasaklawan ng buong gun community. Ang mahirap po kasi, sinasaklawan natin mga members natin. Yung mga members natin, nakikita na mga kasamahan natin sa gun community. Nagtatanong, ako, totoo yan, no? Maraming tumatawag sa akin member. Admin AJ, yung kumpare ko po, tinatanong ako kung paano sumali sa atin. Inire-repair ko po na sumali sa atin. Totoo po yan, mga kapatid, no? They spread love. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, simulan natin yung ating advokasya sa ating sambahayan, sa ating pagkatao. Kasi pag nakita ng tao na tayo mabuting tao, maayos naman tayo manalita, no? Maayos isinasabuhay natin yung mga dinidiscuss natin sa Gunner's Talk like this, yung mga guidance, nananalangin tayo, no? Binibless tayo ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon para magbunga o lumago, mga kapatid. No? Diba? It's a matter of brotherhood, no? Pure brotherhood. Dito, mga kapatid, pamilya tayo dito, mga kapatid. Hindi po, Kaya ako ngayon, meron akong program ngayon, yung visitation program. Kaya, iniisa-isa ko yung mga members nating binibisita natin. Upang makita ang kanilang sitwasyon, makita yung kung paano sila makisama, kung paano ba makihalubilo, no, mga kapatid. At yun, ang previous ko lang ngayon kay Kuya Marco, pumunta ako sa bahay niya. Nakikain po ako, mga kapatid. And thank you very much yung sa ating Pagoda Incorporated, yung the makers of Family Rubbing Alcohol. Ito po, ayan.
Bata pa ako, alcohol ko na to. Nabigyan pa ako ng 3 piraso. Maraming salamat po, no, sa inyong pag-welcome sa OGP. No? Hindi lang po kay Admin AJ at sa pamilya po ng OGP. Maraming salamat po. And looking forward, no, sa mga mission natin sa One Gun Pilipinas sa pagtulong sa ating kapwa-tao. No? Isa sa mission natin ng sa One Gun Pilipinas ay tulungan ang ating kapwa-tao. Bilong man sa gun community o hindi. Bakit, no? Para ipakita natin at iparamdam natin sa gunless society na mabago yung kanilang mindset, no? Dahil sabi nga ng iba, no, ay mga siga yan, mga brusko yan, no? Mga matatapang dahil may mga baril, hindi po, no? Kaya yung mga projects natin, yung Project Sambig Keys, yung ating Project Gabriela Silang, yung ating Hatid Kalinga, no? Yan po yung mga project nating gustong no, at napapatupad na natin. Nagagawa na natin. Project Sambig Keys, example niyan yung ating First Kalinga Tactical Summit na ginawa natin sa Kalinga, sa Tabuk City, Kalinga. Yung ating Hatid Kalinga, marami na tayong ginawa niyan. Yung ating notebook program sa Kabuyaw, yung ating electric fan sa Matuginao, yung ating mga tinulungan sa sunog, no, sa Quezon City, at itong si Kenneth James ng Leyte, no, mga kapatid. Yan po yung mga ano natin, no. May tanong ko lang po, pwede po ba bumili ng baril kahit gunman? Pwede naman po, pero ang release po niyan ay June, no. Habang nag-i-exist po yung gunman, yung release po niyan ay June po. Pwede po kayo mag-purchaser. Kaya po may mga layaway program sa mga gun store. Plus, kailangan po ba ang police, NBI court clearance bago i-consider na application sa OGP? Actually, yung ano po, yung NBI court clearance na yan, yung LTOP pa lang po considered na po kasi alam nyo naman po, nandyan na nag-neuro na tayo, nag-drug test na tayo dyan at may national police clearance na. But kung wala pa po tayong LTOP, kasi alam nyo naman po, no, wala po tayong diskriminasyon sa mga wala pang LTOP. Gusto natin mag-member sila sa atin para mas matulungan natin sila kung paano mag-LTOP. At ginagawa na po ng OGP yan. Alam nyo ba, nung nagsisimula tayo sa One Gun Pilipinas, sa mga halos karamihan ng mga members natin, wala pang LTOP, no? Kaya nung first, 2022 and 2023, mga kapatid, halos masira po yung telepono namin ni Admin Corixman. Saka sa sagot ng mga tawag, no? Upang tulungan yung ating mga members para sa no, sa pagpa-process ng LTOP. Tinatawagan kami, ganito, ginagawan pa namin ng account. No? At ito, no? Kita niyo naman. Hi, Ma'am Liay Ke ng The Coffee House, no? Tabuk City. And syempre, ng family, Kuya Gary ng Garbage Construction. And syempre, binabati ko rin yung Davidson Hotel natin, Tabuk. Yan, yung ating Bailey Baker. And syempre, Sir Eren, no? Ma'am Liay, and family, maraming salamat po sa support nyo sa OGP. No? And looking forward sa lagi nyong pagtulong at walang sawa nyong suporta sa ating organisasyon. Ito po ay ibabalik ng Panginoon, siksik, liglig, umaapaw sa inyong pamilya. No? At nagpapasalamat po kami sa inyong suporta at taus-pusong pagbibigay ng tulong at pagbibigay ng pag-welcome sa leadership ng One Gun Pilipinas diyan sa Tabuk City, no? Siyempre, in behalf of our training director, Kuya Eren, and Admin Corixman, our plans and program, and in behalf of the members of One Gun Pilipinas, we are very thankful po sa inyong family. And Tabuk City, Sir Darwin, no? Estranyero, maraming salamat. 103rd Infantry Battalion, Philippine Army, and 503rd Infantry Brigade of the Philippine Army. Thank you very much. No? And syempre, ang ating retired Brigadier General Ludan, maraming salamat po sa inyo. And the Kalinga Police Provincial Office, maraming salamat po sa pag-welcome. Yung ating successful na Project Sambig Keys, together with the Haribon Guns Ammo Corporation, and syempre yung ating Haribon Blades,
together with the local government of City of Tabuk Kalinga, together with the Garvis Construction, ang ating Davidson Hotel, Coffee House Tabuk, and Tuguegarao, syempre kasama ang ating Bailey Baker, at lahat na po no ng sumuporta sa ating matibay na pakikibaka upang itaas ang antas ng serbisyong One Gun Pilipinas. Ito po ay nakaka-proud bilang member ng One Gun. Ito po yung mga nagagawa natin. No, gumagamit po ang Panginoon ng tao upang mas tumulong at mas lumago ang ating organisasyon sa pagtulong. Kasi na ang purpose natin, tandaan niyo ito mga kapatid, kung ating pakay ay maganda, mas lalago tayo mga kapatid. Mabibigyan natin ng pagkakataon ng bawat isa, lalong-lalo na yung mga members natin, na mag-grow at maging proud, no? Sabing One Gun Pilipinas ako. Sa pagiging One Gun Pilipinas, hindi lang po member tayo. Isinasabuhay natin, no? At ibinibigay natin yung nararapat na respeto at adikain para sa ating grupo. Para tayong mga walis tingting, no? Na bagamat marurupok pag mag-isa lang, pero pag sama-sama tayo, isang matibay na pundasyon. Kaya nga ito, yung ating Project Sambigis, na isa sa mga programang nilinang ng ating training director at ng ating plans and program admin Corexman, no, sa kanyang mga plano, no, at papasalamat ako sa guidance ng ating admin Corexman. At nakikita niyo naman, pinupuno tayo ng programa sa OGP, no. Ang problema na lang nito ni Admin AJ kung how to implement it, but in blessing, no, ng ating Panginoon, nagagawa natin, no? Nagagawa natin sa pagtutulungan at sa tulong din ng Panginoon, no? Binibigyan tayo ng mga nararapat na tao at sa pagtulong sa atin. Sunod natin yung ating Gabriela Silang ngayong Women's Month, no? Thank you very much, no, Ma'am Liay, sa inyong pinadalang 500 stars, na napaka-generous naman po ng ating Ma'am Liay. Talaga naman, no? Maraming salamat po sa hospitality, and hindi ako magsasawang pabalik-balik ng Kalinga. So susunod sasama ko ng pamilya ko. Di ba? It's a very good experience, such a very good experience of being a leader, One Gun Pilipinas contingent in Tabuk City, na natin, no? At lalong-lalong sarap-sarap ng pagkain sa coffee house. Promise, no? Ang sarap po ng pagkain sa coffee house. Wait lang, Admin Corex, nawala yung request mo. So, ayan po. Yan, marami. Ay, syempre, ang ating training director nanonood po, ang ating Sir Al-Mustafa Gibran. Maraming salamat. With Haribon Blades. Ganda ng Haribon Blades ng ating admin, ng ating training director, no? And then marami nagtatanong, no, sa ating second tactical summit, no. Alam niyo mga kapatid, meron kasing sinasabi yung iba na uubusin lang daw po natin yung pondo natin sa mga liyas. No, may partnership tayo sa mga liyas, kasama na po yung mga member natin. Sa susunod na tactical summit natin, nandiyan na yung rescue, ganyan, at kung ano-ano pa. Nakakit daw po saglit ang ating admin Corexman. Pakinggan natin yung kanyang sasabihin. Hello, Ton. Magandang gabi. Pasensya na kayo, medyo magulo yung buhok ko, no? Tayo-tayo na, no? Nagbibinata. Magandang gabi po. Magandang gabi po, mga kapatid, sa One Gun Pilipinas, no? Kumusta po kayo? Talagang nakatayo yung buhok ko, no? Kumusta, Jay? Ay, okay naman. Okay naman Ayan, po. at buti nabanggit na natin yung ilan sa ating programa. Yan, yung ating Project Gabriela Silang. Siguro, Jay, it's high time to explain ano ba itong mga programa na ito, no? Siguro. Yes. Oo. So, yung ating yung ating OGP kasi, ito po,
sa pasimula ay yung ating programa sa tinatawag nating training and education, Jay, no? Yung ating training and education, it is, sabi nga natin, it is composed of our lectures, yung ating mga ginagawa sa firing range, yung mga training natin, actual training sa ground, no? And so on and so forth, no? At marami pang parating na training yan, no? At susunod po yung ating disaster relief training, no? Ayan, meron tayong mga tinat na po ng mga expert pagdating sa sa disaster operation at saka sa mga medical emergencies, yan, Jay, no? At yun, under po yun lahat ng ating plans and program, ng ating training director, Sir RNK, no? Doon po sa ating ginawang project Sagbigis, ito po yung collaboration ng law enforcement, ng military at ng civilian sector po natin, no? Kaya po yung ating summit, hindi po ito composed lang ng mga leya at military, no? Under the watch of our training training director, Sir RNK ng TRAED, yun po yung kanyang mandate, no? Opo, yun sa ating Wangan Pilipinas, Project Sangbigis, andun po yung malaking proyekto natin sa training and education. Again, kasama po dyan sa Project Sangbigis, again, ulitin natin para po wag po tayong maguluhan. Yan po ay collaboration ng military, law enforcement at ating civilian sector, as well as po yung mga service. Tuloy-tuloy tayo ron sa ating pag-coordinate sa Armed Forces of the Philippines para po patibayin yung ating reservist program na ginagawa in partnership with the Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon po ay meron na tayong more or less 100 na Marines reservists. So nasa 60 po yung nag-undergo ng training, mga kapatid, no? So wait for further instruction kasi po yung susunod na batch, yung second batch, mag-a-announce po kami kung kailan ulit mag-open para po rin sa mga batches, Jay, no? At Jay, narinig mo pa ako? Yes. At ang susunod po, ito po yung ating project Gabriela Silang, no? Kasi Women's Month, no? So bakit Gabriela Silang, Admin AJ, no? So alam niyo naman po, sumisimbolo si Gabriela Silang ng katapangan at katatagan ng isang babaeng Pilipina, no? So dito po sa Wangan Pilipinas, lang po natin, to i-review natin kung bakit tayo nagka-women empowerment, no? From the very start, hindi po talaga kasama ang women empowerment dito, no? At aksidente lang po, nagkaroon ng isang instance na meron tayong babaeng member na ang kanyang asawa ayaw magbaril, no? At ang kanyang lugar ay isolated, no? So itong babae pong member ay nagtanong at tinuruan nating mag-LTAP. That was, J, no? That was, if I'm not mistaken, first SEM ng 2023 nung nakilala natin tong babaeng member. So yan po, nagkaroon po ng idea na sabi ko nga kay Admin AJ, hindi pwedeng walang babae pala sa atin. Kasi may mga lalaki pala na they are not into firearms, no? May mga lalaki talaga palang gano'n na hindi rin talaga nahihilig sa baril. Yes. Pero kailangan ng pamilya ng proteksyon, di ba Jay? Naalala mo yung pinag-usapan natin noon? Yes. So yun, naintindihan ko po yung yung pangangailangan din ng mga babae na kailangan maisama rin natin sila dito sa ating grupo, no? Nabuksan yung pag-iisip natin, no, with this itong ating female na kasama, no, nagtanong ng LTAP during that time, no. So ito na nga po, at sabi ko kay AJ, we need to find a leader na tatayo sa bilang ina ng women empowerment ng Wangan Pilipinas. Hindi po nagtagal ay dumating po sa grupo si Doc Lisel Miso ng Mindanao, no. So, yan po, malaki na rin po ang naitulong sa atin ng Ma'am Miso, no? Ang Doc Miso po ay, siya po ang talagang masigasig na nagpalaganap ng Wangan Pilipinas sa Kamindanawan, no? From Davao, from Zamboanga, from Maguindanao, Lanao, hanggang Cotabato po, no? Ganyang kalaki yung trabaho ng babae. Ayun nga po, kaya sabi ko, wag nating ina-underestimate itong mga kababayan, Admin AJ, di ba? Kasi yung capability niyan, hindi po natin yan matatawaran, no? Pag binigyan natin sila ng opportunity, no? So, ayan na nga po. Ito yung Project Gabriela Silang, no? Natin, na
ito po ay women empowerment, no? Yan po ang ating Project Gabriela Silang. So, naniniwala tayo dito sa National Leadership Admin AJ na itong mga babae natin ay pag nabigyan ng pagkakataon, kayang pumantay sa mga kakayahan ng mga kalalakihang katulad natin, no? So, we recognize the effort, the valuable effort, no? And contribution maging ang mga kababaihan po ay kinikilala yan ng ating komunidad sa kanilang kontribusyon sa ating bansa, no? Jay? So malaki po. Nga po, sa una pa lang binigyan natin ng pagkakataon ang mga babaeng leader dito katulad ng Ma'am Miso. Ang Ma'am Kichitol, no, ng Tacloban, babae yan mga kapatid, no? Ngayon po itong Tacloban, nakikipagsabayan to sa mga leaders natin. Ngayon po, nagkakaroon na sila ng orientation dun sa reservist ng Philippine Army sa Tacloban, no? So soon, magkakaroon na rin po sila ng reservist doon ng Philippine Army sa Tacloban. So ayan, makikita nyo po, no? Nakikipagsabayan itong mga babaeng leader natin, no? Sinimulan ni Doc Miso. Ngayon, ito, meron tayo si Ma'am Kichi na chapter leader din ng Tacloban. This is not, hindi po drama ito mga kapatid kasi tignan nyo po, dalawang babae po na leader meron ang One Gun Pilipinas. So, hindi po kami nagdi-discriminate tayo dito, AJ, ng mga babae. No? Binibigyan natin sila ng equal opportunity. Now, dyan sa women empowerment, saka na po natin i-discuss, marami po kaming programang gagawin dyan, no? Under po yan sa aking programa, sa ng program, pero ang maglilid po dyan ay si Ma'am Doc Miso, no? At may mga NGO na tayong kasama, Jay, na mga babae rin na tutulong sa Doc Miso. Malaking proyekto po yan, abangan nyo. Ayaw po namin magkwento kung paano namin gagawin, pero ayan po, meron na pong plano para dyan, no? Next, meron tayo, Jay, yung Project Genesis, no? Jay, simulan mo nga muna bago ko ituloy yung ating Project Genesis, Jay. Admin AJ? Yes. Press? Admin, simulan mo yung Project Genesis, kung ano ang Project Genesis, no? Okay. Project Genesis natin. So, Project Genesis, mga kapatid, no? Ito yung isa sa mga isa sa mga key projects natin dito sa One Gun Pilipinas. Ito yung isa sa pinakamahalaga, no? One of our pillars, no, sa One Gun Pilipinas. Project Genesis is about yung ating tinatawag na spiritual, no? Ito ay usaping spiritual ng ating mga members, no? Bilang Kristiyano, bilang mga Muslim, no? Isa po ito sa mga dapat nating pahalagahan at bigyan ng pansin at mas i-enhance yung sabi nga relasyon natin, kung sabi nga sa madaling salita, kung ini-enhance natin yung relasyon natin sa ating mga kapwa members, sa ating kapwa tao, ay dapat i-enhance din natin at mas palaguin pa natin yung sabi nga yung connection natin sa ating Diyos, no? Mapamuslim man o Kristiyano, at ito yung unang-unang pakay ng ating Project Genesis. Kaya nga kung mapapansin nyo, meron tayong mga members na mga pastor, like yan, Pastor Mark Coyoy, si Pastor Sir Major Di Vinagracia ng OGP Cavite, yung ating chapter leader ng OGP Bicol, Pastor Eddie Labios, and Kuya Pastor Garinang ng Kalinga, no? Dalawa yung pastor natin sa Kalinga, no? Sa Tabuk, si Pastor Garinang, kapatid po ni Ma'am Liay, at syempre si Pastor Mark Coyoy, no? So sila po may Bicol pa tayo, tol, at Pastor Eddie Labios, no? Pastor Eddie Labios, no, mga kapatid, meron tayong Bicol at meron din tayong ating Director for Islamic Affairs, ang ating Dato Omar Yusuf, and chapter leader na rin po ng ating OGP Maguindanao del Norte, at yung mga iba pang kasamahan nating Muslim. Meron tayong mga imam na mga kasamahan dito. So ito po yung magtutulong-tulong, no, in multi-sectoral na project, no. At alam nyo naman dito sa OGP wala ho tayong diskriminasyon sa paniniwala, mapa-Muslim, mapa-Kristiyano, mapa-born again, at kung ano-ano mang sekta na nabibilang ang ating mga members ay ginagalang po natin. At mas maganda po, sabi nga ng ating admin correxman at nung nag-uusap-usap kami sa ating leadership, is
dapat bawat sekta meron tayong magbo-boost, no? Itong hawak ng ating Project Genesis, mga kapatid. Makikita nyo, ito yung simula, no, ng ating napakagandang proyekto. Alam nyo, napakaganda nito, mga kapatid, yung tinatawag nating sinasabi ni Admin AJ kanina, yung divine intervention, mga kapatid. No, napakaganda nito, napakatalino po at napaka-bright na idea nito ng ating plans and program, no? At matagal naman natin 'tong ginagawa, but ito mas patitibayin pa natin at mas bibigyan pa natin ng pansin at mas didiinan pa natin yung ating relasyon sa ating lumikha, no? At number one, at sinasabi nyo, number one rule sa One Gun Pilipinas is put God in the center of everything. Diba, no? Admin Torres man. Yes, opo. Actually, alam niyo po, siguro sabi nga natin, Project Genesis, no? Bakit Genesis pala na Admin AJ, no? So, alam niyo po, Genesis is, we call it the beginning, no? Sa Biblia, yan po ang panimula, no? At dito po sa OGP, naniniwala po kami, sisimulan po natin yung bagong uri ng bagong breed ng mga gun owner, no, na may mataas na disiplina at may mataas na pananampalataya sa Panginoong Diyos. May respeto sa buhay, may paggalang sa opinyon, 'di ba? At sasaloobin ng bawat kapwa-tao, hindi lamang sa kapwa gun owner, mga kapatid, no? Yun po yung simula natin, yung ating, kaya tinawag nating Project Genesis, no? Sisimulan natin baguhin po yung ating, alam niyo, yung buong pagkatao, yung karakter talaga. Opo. How will you change the character of a person? Unang-una po, dapat mailagay natin sa puso at isip niya yung kanyang, yung patibayin yung kanyang pananampalataya sa dakilang lumikha, no? Alam niyo po, lahat ng magagaling at mahuhusay na tao, Jay, no? Alam natin, masabi ko nga sa'yo, maski si Hitler, nagbasa po ng Bible yan, ano? Lahat po ng mahuhusay na tao, nag-lead po sa kanila sa success ay Bible. Pero pag sila po ay humiwalay na sa aral ng Diyos, doon na po sila nagkakamali, mga kapatid, no? Sa una, sa simula, maganda, Jay, no? Pagdating sa dulo, pag kinain na po tayo ng katakawan, ng kasakiman, ng pagiging makasarili, mga kapatid, kinain tayo ng pagiging seloso, pagkamainggitin, no? Opo, ganun din po sa leadership. Kaya nga sabi ko kay AJ, sana kako, Jay, you maintain that kind of attitude and character hanggang sa dulo ng paglago ng One Gun Pilipinas ay huwag kang magbabago, no? O kasi alam niyo po, nakatingin ang mga tao sa atin, no? And not only with Admin AJ, Admin Corex, no? Kasi ako po ay worker lamang ng One Gun Pilipinas. This group will be headed by Admin AJ, no? Kami ng Sir Al-Mustafa Gibran ay support group kami ng Admin AJ, no? At sabi ko nga kay AJ, sabi ko, you maintain that kind of attitude and character kasi diyan tayo nakakakuha ng respeto sa mga tao. So napakahalaga po. Pero alam niyo po, sabi ko nga, kapag nanatili po yung ating magandang relasyon sa Panginoong Diyos, at tayo po ay bat-bat pa rin ng pagpapakumbaba, no? Kababaang loob, mga kapatid, no? Yan po, dyan din po nakilala ang inyong mga leader dito sa One Gun Pilipinas. Despite of anything that being thrown against us, hindi po tayo nag-retaliate ng negatibo. Ipinakikita lamang natin, mga kapatid, na tayo po ay mga taong may disiplina at may mataas na antas po ng paggalang sa kapwa-tao at sa opinyon ng kapwa-tao, no? At ito po ay panatilihin natin at only in hindi lang po sa inyong national leadership. Lahat po tayong mga nandito sa loob ng OGP, pilitin po natin ma-maintain yung ganyang klaseng attitude and character kasi napakahalaga po niyan. Ako po, marami tayong member na nagpapasalamat. Sir Corix, buti na lang, sabi niya ganito, nagpapaalala, nagtuturo kayo kasi ganito, may muntik akong mangyari, naisip ko ganyan, ganito, Jay, no? Alala mo yung mga sinasabi ng mga member. Until now, no? Kaya nga po sabi ko, kapag kayo po ay nagkamali na siguro hindi na po nagkulang ang liderato ng OGP. 2 years na po namin itong ginagawa, yung pagpapaalala, no? Yung iba naman, umalis sa OGP kasi they think we are wrong, no? Kasi bakit pa daw nagbaril? Ayaw naman palang gamitin ng baril, no? So take a look at that kind of reasoning, no?
Ako lagi, pag naka-duty ako, Jay, lalabas nag-uniforme ako, nilo-holster ko na yung baril ko. Nagpe-pray ako na sana wag ako ma-engage, Jay. Yun ang prayer ko, wag akong magkaroon ng engkwentro sa labas, makapatay ako ng tao, no? Yan ang prayer ko na wag mangyari, no? Opo, at ako po ay mapasubo, no? Kahit in the line of duty, utol, no? Bakit? Alam niyo po, kahit in the line of duty, nakadisgrasya po tayo ng tao, iimbestigahan pa rin tayo, mga kapatid. Lumusot man tayo sa kaso, tandaan niyo po, nakakitil tayo ng buhay, no? Ang pagpatay ay kasalanan pa rin, mga kapatid, no? Opo. Although ito ay self-defense, tandaan nyo, nabahiran pa rin ng dugo ang ating mga kamay. So, naikwento ko na yan, Jay, di ba? Yung kay David, no? Ito, mga kapatid, yung mga bago sa OGP, no? Yes. Alam niyo po, si David, from the very beginning, sumikat yan because of pagkapatay niya kay, kay Goliath, yung higanting Goliath, no? So, makikita nyo sa eksena na yon kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos na umalalay kay David, no? Tol, 8 years old lang yata si David nung time na yun, di ba? Ang higanting Goliath po ay 9 feet, no? Armado po ng magandang klaseng sandata at patalim si Goliath, no? Pero ang ginamit po ng ating Haring David, ng batang si David ay slingshot lang, tol, no? Tirador, no? Pero sa noo po tumama, bumagsak po ang higanting si Goliath, no? So madaling salita, dumating hanggang sa umidad si David, siya ay naging hari, no? Alam nyo, Jay, no, ang role ni David nung mga panahon na yun ay parang hitman, no? Pag sinabi ng Diyos, lipulin lahat ng tao ron, talagang papatayin ni David yun, no? So para magbigay puri sa Panginoong Diyos. Pero alam nyo, dumating po yung panahon na nung nagkaroon na ng mapayapang pamumuhay si David. Gusto niyang magbigay puri sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, itatayo ko ang iyong templo. Sabi niya, tol, no? Jay? Ang sinasagot po ng Panginoong Diyos kay David, hindi ikaw ang magpapatayo ng templo ko dahil ang kamay mo ay nabahira ng dugo. Ang anak mo si Solomon ang magpapatayo ng aking templo. So nakita niyo, mga kapatid, ang Diyos po ang nag-uutos kay David para kitlin ang mga kalaban ng Israel. Pero bakit hindi siya exempted, no? Di ba, tol, no? Yes. Bakit hindi siya pwedeng magtayo ng templo ng Panginoong Diyos? Ang sabi ng Diyos, nabahira ng dugo ang iyong mga kamay. So meaning, kahit po ang Diyos ang nag-utos sa kanya, may mga bagay pa rin siyang hindi pwedeng gawin, katulad ng pagpapatayo ng templo, no? So hindi na siya pure, tol, no? Tama ba din, tol? Yes. Kaya mga kapatid, hindi ko sinasabing kayo po ay bumili ng baril at wag niyong gamitin, mga kapatid, no? Ang sinasabi lang namin dito sa One Gun Pilipinas, sana wag niyong magamit, no? Lumusot tayo sa kaso, makaligtas tayo sa piitan, pero po yung bangungot po na kayo ay makadisgrasya ng tao, hanggang buhay po kayo, bit-bit nyo yan, mga kapatid, no? At katulad ng kwento ni David, gusto nyo po bang may ganon, no? May ganon kayong kwento na may mga hindi pala pwedeng gawin ang tao kapag siya ay nakakitil ng buhay ng kapwa niya tao, no? So, yun po, no? At malaki po ang role ng Project Genesis sa One Gun Pilipinas. Kasi holistic approach po ito, no? Psychological at ating mga spiritual ito, intervention, mga kapatid. Naniniwala po kami sa One Gun Pilipinas. Noong araw pa, pinag-uusapan namin ito ng Admin Press AJ na kapag ang tao ay may tamang pananaw, prinsipyo, at may takot sa Diyos, at may malalim na pananampalataya at relasyon sa Panginoong Diyos, naniniwala po tayo may ilalayo po siya sa mga bagay na magdudulot sa kanya ng kapahamakan. So yun po yung ating Project Genesis at marami rin po tayong nakalatag dyan na programa at ini-introduce lang namin sa inyo pero abangan po ninyo, marami yan. Pero ginagawa na rin naman natin sa mga live, no? Pero mas payayabungin po natin yan, mga kapatid. At hopefully pag may office na tayo at yan, saka natin gagawin lahat ito, no? So yan, ha? So meron tayong Project Sang Big Kiss, no? Meron tayong Project Gabriela Silang at itong Project Genesis.
Ang pang-apat, Jay, no? Kanina binanggit mo na yung ating pang-apat. Sige, introduce mo nga ulit tol yung ating pang-apat na programa sa One Gun Pilipinas. Yung ating program Hatid Kalinga, mga kapatid. No? Yan po. Project Hatid Kalinga, mga kapatid. Oo. So ito, nauna na natin ginawa, Jay, no? Oo, no? Nating ginagawa ito. Oh, pero ito po, this time, mas ano po ito, mas lalawak ito kasi may mga partners na po tayo na non-government organization na talagang they're willing to, no, to be with us doing this project Hatid Kalinga, no? So, ayan, siguro nga po, sabi nga namin ni Admin AJ, basta tama ang ginagawa mo, maraming sasama sa'yo, no? So, itong grupo po na ito ay mga hindi gun owner ito. Pero they like what we are doing, itong ating community service. So sabi ko po, tamang-tama dahil ang One Gun Pilipinas po ay meron kaming tinatawag na Project Hatid Kalinga. So ayan, partnership na naman mga kapatid. So lalawak ng lalawak yung ating community service through this Project Hatid Kalinga mga kapatid. So 4 na programa po yan na kailangan nating ipatupad. Actually 7 yan mga kapatid. Pero ang sabi ko kay Admin AJ tsaka kay Sir Almustafa Gibran, kay Sir Eren, ang doable pa lang sa ngayon ay 4, no? We cannot, hindi natin, wag natin na yakapin yung puno na hindi pa natin kayang pag-abutin ang mga kamay natin, Jay, no? So, meaning, dun lang muna tayo sa doable, mga kapatid. Pero sooner or later, pag sa tingin natin na-in place na lahat ito, nag-smoothen na lahat, so ipapasok natin yung isa na namang programa doon. For the meantime, we have these 4 programs na talagang yun po muna yung ating objective na makuha. Mahalaga ito ang 4 na programa na ito sa paniniwala ko, no, dito sa atin sa One Gun Pilipinas. Jay? Yes, tama, no, mga kapatid, no. Kaya nga gaya ng sabi ng ating Plans and Program Director, Admin Corexman, no, itong mga proyektong ito ay isang hakbang ng ating mahal na organisasyong One Gun Pilipinas upang mas palawakin pa at palaguin ang ating serbisyo sa ating mga miyembro, no. Ito, no, at sinasabi ko sa inyo, papunta na po tayo doon sa ating pangalawang yugto ng ating pakikibaka, yung pagre-rehistro, no. Pag tayo na-rehistro na, mga kapatid, ay mas may enhance pa natin yung mga programang ito. At ito yung mga ano natin, ano, isa na sa mga, hindi lang isa, 4 sa magiging best practices natin at marami pang iba, no. Hindi lang po dito nakafocus yung ating programa, no. Kaya minsan may mga tumatawag sa akin at tumatawag sa ating mga members natin na Admin AJ, tayo ay gun group, no. Bakit minsan nakikita namin hindi tayo nakafocus sa gun ownership? Ano sabi ko, alam nyo mga kapatid, no, isa lang ang may dadagdag kong paliwanag para sa inyo, no. Ang One Gun Pilipinas po ay kung makikita nyo, no, halos lahat na ng aspeto ng pagiging tao, no, pagiging ano natin, pagiging sabi nga miyembro ng komunidad Yes. ay Sinasabi ni Pastor Mark Okoy ba yan? Yung sinasabi niya, kompleto daw tayo, no? Ito na tayo, yes. So, iisa na yan, no? Pag-isahin na natin. Lahat na, itodo na natin, mga kapatid, no? Yung the word responsible, dun na. Yun na, di ba? Lahat na ng pagiging responsable sa aspeto ng buhay, no? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, no, mga kapatid, minsan may tumatawag sa akin. Doon may pumasok ngayon na may pumasok na 50 tao today pala. Ay paliwanag natin pala bakit nga ba may community service, Admin AJ, no? Sige, yes. Admin AJ, Banat. Bakit may community service tayo? Bakit tayo may Hatid Kalinga pala? Pakipaliwanag nga pala, Jay, no? Okay. So, yung Hatid Kalinga natin, bakit tayo may community service pala, no? Community service, no? Alam niyo mga kapatid, no, isa sa mga misyon at goal ng One Gun Pilipinas ay talagang pagtulong, no? Sa mga pagtulong na ito, no, at alam nyo naman, mostly ng mga tinutulungan natin, yung mga nasa labas ng ating community, yung tinatawag na gunless society. Kung is gunless society, sila po yung mga naku-curious, ano ba yung mga feeling ng may mga baril. Yan ba yung nagko-comment lagi sa atin na pag may baril, yes, mayabang, no? Yan sila yan, di ba? Tama ba? Mga brusko, siga, dahil matatapang may baril, no? Kasi yan so ngayon, yung mga taong hindi mahilig sa baril. Oh. Yes, hindi sila mahilig. Actually, ayaw nila ng baril, no? Nasabi nila kasi nga, minsan ito, pasensya na ho kayo, naliling tayo sa kanila. Nakakampi daw tayo ng gunless society.
We are anti-guns because kakampi daw tayo at kasabwat ng gunless society. No. Ang ibig sabihin lang po dito ng One Gun Pilipinas is ipakita natin at iparamdam natin sa kapwa-tao natin, lalong-lalo na yung nasa gunless society. Sila, no? Ito ang gun community, ito ang One Gun Pilipinas. Kami, One Gun Pilipinas. May puso kami sa pagtulong, may puso kami sa pagbibigay ng pagmamahal sa ating kapwa. No? Dito natin maipapakita yung ating kung gaano na ba kalakas yung ating pakikipagkapwa-tao. Yung pagbibigay ng pagmamahal sa ating kapwa. Ito yun pure love ito mga kapatid. Nagpapaslihat tayo kung makikita nyo, no? Sa 2 taon na pag-i-exist ng ating grupo, bakit nagkakaroon tayo ng mga successful na mga projects? Bakit? It's a pure love from our members. Nag-aambag-ambagan tayo, meron naman tayong transparency kung magkano yung inabot ng ating pag-aambagan, at ito'y nakakarating sa tamang tutulungan, no? Makikita nyo mga kapatid, like yung previous natin, yung ating yung kwaderno para sa batang Pilipino. Ang ini-expect lang dyan ng ating admin Corexman, it's about 500. Actually, 500 lang. Natin 500 notebooks lang ang... Actually, Jay, nung time na yun, ang binili ko kasi 200. Kaya sabi ko, 300 lang yung ma-donate. May 500 na po. Yun po yung yun po talaga yung Kaya sabi ko, malakas ang loob ko kasi pupondo na ako ng 200 notebook, 300 na lang sa member, tapos na ang proyekto, no? Yes. Pero alam niyo po, hindi ganun yung nangyari, no? 2,300 all in all. Alam niyo po, ang beneficiary lang natin, 200 estudyante lang dapat. Sa totoo lang, no? Pero ang target kong mabigyan nun, sabi ko, kahit 50 estudyante lang, maalala mo, Jay, no? Yes. Pero alam niyo po, yung SARDO, no, yung student at risk of dropping out na 200, nabigyan po natin lahat, mga kapatid. Ganyan po. Yes. That's the glory of God, no, kung paano makialam yung kamay ng Panginoong Diyos, no? At may mga SARDO pang bata, yung SARDO po ito yung student at risk of dropping out. Ito po yung mahirap na pinakamahirap, Jay, no? Opo. Yes. Opo, actually may question pa sa akin yan, paano daw ako nakakasigurong mahirap na bata yun? Unang-una po, nasa public school po yun, no? At pangalawa, na-classify po yun ng magagaling na mga teacher natin from Kabuyaw na ito yung mga bata na na-classify as SARDO, student at risk of dropping out. So, totoo, ang expected ko mga kapatid, 50 bata lang ang mabibigyan natin. Kasi nga, out of that 500, no? Ang isang bata, tol, may 8 notebook ito, diba? Yes. So happen po, naabot natin yung 2,000, may sumubra pang 300 no, na ipamigay pa natin sa mga ibang bata. So ganyan po, makialam ang kamay ng Panginoong Diyos. No? Diyan natin makikita na pag maganda po ang intensyon, may pupuntahan pa pong mas maganda yung ating ginagawa, mga kapatid. Uulitin natin, Jay, no? Ito, mga kapatid, mga bago sa OGP, hindi po kami nagkakapwa ko mahal ko kasi sabi daw parang ito extension daw ng DSWD, no? Opo, fundraising pala yan, ganun. Ano pala yan, ganun. Pero ang totoo po, the intention is para makumbinsi natin, maipakita natin na mali ang mga nasa gunless society. Ng mga gun owner ay mabubuting tao at may malalambot din namang puso na katulad nila, no, Tol, no? Diba? Yes. Actually, mga kapatid, meron pa tayong mga member ngayon dito na alam niyo po, member ng mga no? Alam niyo yung mga organisasyon na ayaw sa baril, no? Pero ngayon, bumili na ng baril, no? At nandito na sa OGP. Isipin niyo kung bakit, no? Isipin niyo po kung bakit. Kasi nag-iba po yung pananaw nila sa mga gun owner. Because of our Hatid Kalinga program, yung ating community-based and community service na ginagawa ng One Gun Pilipinas, mga kapatid. Kapatid, wag po nating bigyan ito ng, alam nyo, yung sabi ko nga, tinatawanan, kapwa ko, mahal ko, parang ganito daw, DSWD. Wala po sigurong masama na tayo ay mag-isip na makatulong sa ating kapwa-tao sa maliit nating paraan, mga kapatid. At siyempre po, yun na nga ang intensyon natin, ipakita sa gunless society na tayong mga gun owner ay hindi naman talaga mayayabang at mga brusko na mga tigasin, no? Tayo po'y katulad nila. Nagbaril lang po tayo because some of us ay passion, ang sport shooting, yung iba naman dahil they want protection sa sarili nila at sa pamilya nila, sa loved ones nila. Ako naman, ba't ako mahilig sa baril? Kasi of course, ako po ay nasa law enforcement, no? Kailangan ko rin po talaga ng baril, no? At yun na nga po,
nagtuturo po tayo, no? So, paano tayo magtuturo kung isa o dalawang baril lang alam nating i-operate, Jay, no? At kailangan marami pong alam si Corixman na baril na paputukin. Kasi po, nagtuturo po tayo, mga kapatid, no? Hindi po pwedeng malimitahan lang yung aking knowledge kasi ang paglimitado lang po yung alam ni Corixman, paano po tayo magtuturo, no? Paano natin palalawakin yung ating mga ginagawa. So, dyan po nagsimula ang OGP, no? Sinimulan natin sa ating training and education, yung ating community service, no? And we have this Project Gabriela Silang, no? At itong ating Project Genesis na ito, na ating gustong maipatupad pa at mapalawak pa natin, mga kapatid. Kumpleto po yung ating programa, no? Ang hinihiling po lang namin sa inyo, sana makiisa, no? Makiisa po tayo, maging parte po kayo ng, alam nyo, napakagandang lakbay ng ating grupo na ito. Apo, hayaan po natin gamitin tayo ng Panginoong Diyos sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong maging mabahagi ng mga masasamang gawain sa lipunan, no? Sana po, abutin natin yung mga kapatid natin. Lalo po, yung, alam nyo, dito sa OGP, minsan nga, napagkikwentuhan na namin ni AJ. Minsan pati personal na problema na ng mga member, no? Nagkikwento na yan, humihingi ng advice, no? Hindi ko po yan tine-turn down kasi alam nyo po, sabi nga natin lagi, we are family, tol, no? Together we care, no? So yun po ang One Gun Pilipinas, hindi po tayo dito, hindi tayo kulto o whatsoever na binibintang sa atin. Pamilya po tayo, mga kapatid, sa abot ng ating pwedeng bigay na tulong sa kasama. Gagawin natin, mga kapatid, no? Ang Rizal po, 2 kapatid natin doon ang namatay, no? Ang kapatid na Brother Hilario, no? At ang kapatid na Jun Punsalan. Hanggang sa uling hantungan po, kasama nila ang One Gun Pilipinas. Nandudoon po kami. Nandudoon po tayo, no? Hindi po natin sila iniwan. Nakakalungkot lang, kasi mga kapatid natin na to ay bago sa ating grupo ay pumanaw, no? Pero nag-iwan po sila ng magagandang alaala, no? Sa atin, no? Now, sinasabi natin to kasi po, ang ating mga sinasabi ay ginagawa natin, mga kapatid. Ang One Gun Pilipinas po ay inyong pangalawang pamilya, no? Huwag po kayong magdalawang isip, magtanong, tumawag sa amin kung ano po yung pwede naming no? May ipayo o may itulong sa inyo, mga kapatid, bilang mga magkakapatid sa One Gun Pilipinas, no? Jay? Yes, no? At ako'y nagpapasalamat, no? At hindi mabubuo itong mga proyektong ito hindi sa mga sa inyo, no? Ng mga members natin sa OGP. Ito ay isa sa mga pinapangarap lang natin noon, no? Kwentuhan lang, no, Jay, no? Buo pa lang natin itong grupo, no? Pero nakikita natin yung unti-unti nating nagagawa, no? At nagawa na natin, mga kapatid. At tayo nagpapasalamat sa suporta ng bawat isa, lalong-lalo na yung mga chapters natin na aktibo sa pagtulong sa national leadership upang pala natin, shout out natin si Sergeant Lorena, no, ng dyan sa Camp Aquino. Yan po ang tumutulong ngayon sa atin dito sa reservist natin ng Nueva Ecija, mga kapatid, no? Yes, Ayan, yes. babae na naman, tol. Babae na naman, no? Kita nyo, Women's Month talaga, babae na naman ang tumutulong sa atin, ano? Si ma'am po ay nasa reserve, nasa J9 po ito ng Camp Aquino, no? Siya po ngayon ang tumutulong do sa mga kapatid natin sa OGP sa Nueva Ecija, mga kapatid. So, ayan, magsusunod-sunod na yan, ang NCR, ang Tacloban, itong ating Nueva Ecija, yung mga reservists natin. At itong Panggaen Tarlac soon, no? Apo, itatap natin ang Philippine Air Force po sana dyan. Sana malapit po sila sa Clark, eh. So anyway, ayan na po. Tuloy-tuloy po yan. Dahan-dahan, hindi mabilisan, pero may nangyayari, mga kapatid. Yes. So, ako yung magpapaalam na at mayroon kaming lakad mamayang madaling araw, tol. Trabaho muna ako, tol, no? At Camp Tinio pala, tol. Camp Tinio pala sa Nueva Ecija. Camp Tinio. Yeah. Hindi pala Camp Aquino, Camp Tinio, no? So, yun. So, mga kapatid, magandang gabi sa inyo. At ay iwan ko ng Admin AG sa kanyang live. At ako po may trabaho pa. Madaling araw ako alis, tol. So, tutulog lang ako siguro ng more or less mga 4 na oras. O, 1, 2, 3, 4. 4 na oras, tol. At trabaho tayo muna, mga kapatid. So, magandang gabi po.
mga kapatid sa One God Pilipinas. Press AJ, magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating live, Admin Corexman. So, nagpapasalamat tayo sa presence ng ating Plans and Program Director ng One Gun Pilipinas. So, nakita natin yung maaari natin gawin at ginagawa na natin sa ating komunidad. Nawa ay ito ay pagpalain at palaguin upang mas marami tayong matulungan. Kaya sinasabi natin mga kapatid, sa mga kasamahan natin at mga members natin sa One Gun Pilipinas, lagi lang tayong manalig na tayo makagawa ng pagbabago at pagtulong, lalong-lalo na sa ating mga kasamahan sa community. At itong mga programang ito ay upang ma-enhance at ilapit yung ating mga sarili sa tagumpay ng bawat isa. Hindi lang po ito tagumpay ng OGP, tagumpay po ito ng bawat isa. Kaya nga ako under my leadership, gusto ko yung aking isa sa aking mantra is yung iisang mithiin, iisang layunin, iisang tagumpay ng One Gun Pilipinas. Hindi po ito tagumpay ng Admin AJ. Hindi po ito tagumpay ng Admin Corexman. Hindi po ito tagumpay ng ating training director, Sir Eren. Hindi po ito tagumpay ng triad ng OGP. Tagumpay po nating lahat ito. Ito ay napakalaking factor. Dapat nating bigyan ng pagpapahalaga at respeto. At sinasabi ko sa inyo, sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagbibigay ng respeto sa bawat isa, hindi tayo maliligaw ng landas. Hindi tayo mapapahamak as long as ang ating pakay ay mabuti para sa ating kapwa. Hayaan na po natin yung mga challenges sa ating buhay. Oy, nanonood po ang ating Kuya Gans Pinoy, nanonood po si Sir Crippen Devoma, ang ating idol Gans Pinoy. Magandang gabi po sa inyo, Sir Crippen, At long time no look, Sir Crippen, isa sa mga idola natin sa pagre-review. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Ma'am Elizabeth Sabanal, magandang gabi po. Kumbawa gozaimasu, from Japan, mga kapatid. At nagpapasalamat po ako sa inyo. So, ito, very simple lang mga kapatid. Gumawa tayo ng programa para sa ikabubuti ng ating community, lalong-lalo ng One Gun Pilipinas community. At marami pa tayong pinapangarap gawin. Itong mga projects na ito at mga proyektong ito, ay para sa lahat at para sa atin at para sa mga matutulungan natin. Alam nyo, mga kapatid, napakasarap sa pakiramdam yung nakakatulong tayo at nagbibigay tayo ng pagmamahal. Basic yan, pagmamahal sa ating kapwa. Mahalin natin ang ating community, mahalin natin ang ating grupo. Unang-una, mahalin natin ang ating pagkatao, mahalin natin ang ating pamilya. Kaya dito mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, total package, sabi pa ng ating isang pastor sa Tabuk, si Sir Mark Puyoy. Total package na, OGP, Lahat ito, i-enhance na natin. Pakikipagkapwa-tao, spiritual, pakikipagrelasyon sa Panginoon. Lahat na, mga kapatid. Upang mas mahubog tayo bilang isang mabuting mamamayan, may takot sa Diyos, may pagsunod sa batas, at pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa sarili. Huwag nating kalimutang mahalin ang ating sarili. Kasi yan po yung pinakapuno. Pag mahal natin ang ating sarili, mahal din natin ang ating pamilya. Mahal natin ang ating sarili, mahal natin ang ating kapwa. Kung nire-respeto natin ang ating sarili, nire-respeto natin ang ating kapwa. At re-respetuhin din tayo ng ating kapwa. Kaya sabi ko sa inyo, ituro po natin. Kaya wala kaming sawa sa mga ganitong programa, lalong-lalo na po itong ating gunners. I-promote po natin at ituro natin yung mas makabubuti sa ating mga members, mas makabubuti sa mga kasama natin sa community, at mas makabubuti sa ating kapwa-tao. Lagi nating bigyan ng puwang ang kabutihan sa ating puso. Bagamat down tayo dahil natural na at likas na sa tao ang problema, financially down tayo o emotionally down tayo, may family problem tayo,
wala tayong trabaho, at lahat-lahat na ng burden, ng problema ay nasa atin na. Ngunit, isa lang ang ating sandata, no? Panalangin sa Panginoon at paninindigan na hindi dapat sukuhan ng problema. Bagamat dapat harapin natin ito ng may talino, no? At may pagmamahal sa kapwa. Kasi pag walang pagmamahal sa kapwa, mga kapatid, hindi tayo magtatagumpay. Diyan lang tayo may stuck sa hatred, sama ng loob, inggit, no? Insecurities. Magiging bilanggo po tayo ng mga ganyang aspeto ng buhay. Huwag tayo mabilanggo sa kanya. Ganyan. No? I-enhance po natin ang ating sarili. Patasin natin ang ating sarili. Iangat natin ang ating mga sarili. Iangat natin ang ating pamilya. Hindi kawalan. No? Yung bumitaw tayo sa mga hindi kaaya. Di ba? Ganun yun mga kapatid. Parang simple lang yan, mga kapatid. Tayo, mga kabataan pa, may barkada. Pero yung barkadang yan, paulit-ulit sinasabi ng ating mga magulang, ay, wala kang matututunan dyan. Inom at paglalasing lang ang matututunan mo dyan. Siyempre, tayo kabataan, hindi tayo masaway ng ating mga magulang. Sige lang, barkada lang tayo ng barkada. Pag binigyan ng baon, iipunin pa, pang-inom kasama ang barkada. Ngunit nung nagkasakit na, yun na. Ang tanong ngayon ng ating magulang, at syempre hindi tayo matiis ng ating magulang, na-hospital ka na. Nasaan na yung mga barkada mo? Nasaan na sila? Tayo ang ini-establish natin sa One Gun Pilipinas. Yung samahan natin, yung ating mga kasamahan sa hirap at ginhawa. Pamilya tayo, mga kapatid. Kaya sa pagganitong pamamaraan ng pagbibigay ng gabay sa kanila, no? At paulit-ulit ko sinasabi, hindi po kami mga eksperto dito. Ang mga kinakwento namin dito at mga sinishare sa inyo ay mga personal naming pinagdaanan. Personal na mga experiences, mga kapatid. Ang inyong admin AJ, mga kapatid, galing sa pinakamababang klase. Alam nyo, mga kapatid, kulang na lang na maranasan ko maging pulubi, mga kapatid. Totoo yan. Totoo yan. Pero, sabi ko nga, mga kapatid, no? Pag in-establish natin yung respeto sa kapwa, pagsisipag, no? At huwag tayo maging hopeless. Kahit yung walang-wala na, sige pa rin, mga kapatid. Ibigay pa rin natin yung best natin, lalong-lalo na pag may family na tayo. Kaya ito yung gusto kong guidance na ibigay sa inyo. Maging matatag sa lahat ng hamon ng buhay. No? Pananalig sa Panginoon, pagrespeto sa kapwa. Yun lang po. Yun lang ang very, very big secret, mga kapatid. Iwasan natin yung hatred. Sama ng loob. Wag. Kainggit. Wag. At kung ano-ano pang makakasira sa ating pagkatao, i-promote natin yung makakabuti sa ating kapwa. Ibigay natin yung tamang pamamaraan ng pagmamahal sa ating kapwa. Huwag nating ituro sa ating kapwa yung pagiging bitter, mga kapatid. No? Kaya sabi ko sa inyo, pag ito yung pamamaraan ng ating pamumuhay, magtatagumpay tayo. Hindi man tayo magtagumpay na maging milyonaryo tayo o ano man, di ba? Alam nyo naman, very materialistic ang mga tao ngayon, pero yung magtagumpay ka na iginagalang ka ng iyong komunidad. Magtagumpay ka dahil napatapos mo yung iyong mga anak, dahil kahit simple lang yung iyong pagtatrabaho, sakripisyo, enough yun. As long as nakikita natin at alam natin sa ating mga sarili na patas ang ating ginagawa. Wala tayong tinatapakang tao. Wala tayong inaagrabyadong tao. Patas, mga kapatid. Yung pinakamagandang choice. Kung mga kapatid, no, minsan nalulungkot ako, minsan masaya na rin, dahil napaparatangan tayo na tayo yumaman na. Dahil ito nga, no, sa mga t-shirt na ito, no, ganon, kaya natin, dahil yun ang kanilang mentalidad, di ba? Pero actually, no, kung alam nyo lang, mga kapatid, kung alam nyo lang. Pero, sabi nga no guts, no glory, mga kapatid, no? No sacrifice. No? Wala kasing advokasya na walang sakripisyo. Sinimulan natin ang One Gun Pilipinas ng sakripisyo
pagmamahal sa kapwa. At hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin. Binibigay pa rin natin yung best natin. At itong nga, in behalf of One Gun Pilipinas leadership, is asahan ninyo na patuloy tayong mananalangin sa gabay ng Panginoon upang bigyan tayo ng lakas at talino upang pamunuan ang ating mahal na grupo. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-a-advise sa atin at syempre pinasasalamatan ko rin yung ating Ate Jenny, Super Jenny, ang ating Ma'am Jenny Munar sa kanyang simpleng talk at paggabay. Yung ating, syempre, last time yung ating DILG Undersecretary, Sir Serafin Barreto, Sir, at yung ating mga kasamahan din sa community, lalong-lalo ng ating training and education director, Sir Eren, yan. Marami rin ako natutunan sa kanya. Ating Plans and Program Director, no, matagal na ako natututo dyan. Tagal na. At sa mga members pa natin na nagbibigay ng gabay, no, at respeto sa ating national leadership. Ako, nakataba ng puso. No, kahit papano, di ba? No, ganito lang tayo, ganito lang ang admin AJ, pero yung respetong nakukuha natin, alam niyo mga kapatid, ito yung anihin natin, respeto sa ating kapwa. Wala man tayong pinansyal na kakayahan, wala man tayong pera't salapi, wala man tayong sasakyang magara, no? Pero yung pagkatao natin, no, yung paggalang sa kapwa, napakahalaga niyan. Kasi pag meron tayo niyan, bilang isang gun owner, bilang isang responsible gun owner, never tayong may engage, mga kapatid. Never tayong makakaranas ng mga hindi kaaya-ayang sitwasyon. At lagi nating ipagdasal, no, na iiwas tayo, no, sa kapahamakan at sa mga hindi kaaya-ayang sitwasyon para sa ating pamilya at para sa ating pamumuhay bilang isang mamamayan sa ating komunidad. Kaya ito mga kapatid, no, lagi natin babaunin, maging ehemplo tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Ehemplo ng pagbibigay, ehemplo ng pagmamahal sa ating kapwa. At wala hong mawawala sa atin, mga kapatid. Bagkos ay mabibigyan pa tayo ng pagkakataon at mabibigyan pa tayo ng blessings ng ating Panginoon. At tandaan ninyo, mga kapatid, sabi nga sa ating Biblia, no, ang nagmamataas ay siyang ibinababa ng Diyos. Papakutbaba. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang inyong admin AJ. No? Isa lang po may iwan sa inyo manalangin sa araw-araw ng ating pamumuhay, humingi ng guidance at lakas mula sa ating lumikha. Assalamualaikum po at maraming salamat sa ating mga kapatid na Islam, sa inyong suporta, sa ating mga kapatid na Kristiyano. Naway pagpalain po tayo ng pong may kapal. Sa pong mapagpalang gabi, mabuhay po ang One Gun Pilipinas, mabuhay ang ating advokasya. Together we care, mga kapatid. Thank you. Okay, so mga kaibigan, ayun, sa oras na alas 10:10 po ng gabi, Philippine Standard Time, abay, napanood po natin, napakinggan, yung pong ginawang pagtalakay ng ating mga officers ng One Gun Pilipinas, sina OGP President Asher Maghinang at OGP Admin Corixman. At ayan, malinaw po sinabi no, na talaga naman na dapat talaga ang ating pagiging maximum tolerance talagang dapat mahaba yan, no? At paulit-ulit na rin po sinasabi rin nila Admin Corixman yung magiging pasensyoso, magiging low profile, dapat nahandyan ho yan. Hindi yung konting kwan nakaangil ka, nakabunot ka ng barel, no? So mga kaibigan, bago tayo tuloy ang magpaalam, abay magandang gabi, no, sa ating admin, ang ating idol, si Idol Corixman at gun hide pushing RJ, sabing gano'n ni Corixman. At magandang gabi rin kay Kuya Julius Miguel Saludes at gano'n kay Arlea Margallo Guhilde, ayan. At syempre kay Kuya Jun Francisco, magandang gabi, good evening daw po sa lahat. At sabi ni Julius Miguel Saludes, good evening po, Pres Asher Maghinang, sir, at sa lahat po ng kapatid sa OGP. Mabuhay Millennial Online TV News and Updates. Sabay salamat sa iyo, Mr. Julius Saludes. At good evening daw, Sir Corix, sabi ni Jun Francisco.
Julius Miguel, ayan, good evening daw, sabing ganon. At magandang gabi rin kay Marvin Dilloso, ang ating kuya, kasama natin sa Media Rider Eagles Club ng The Fraternal Order of Eagles. At sino ba? Si Nel Briones, ayan, good evening daw po sa lahat, sabi niya. At kay Sister Marilyn Laguna ng Malamon Community Organization. At si Jeffrey Lagwatan, good evening po Sir Admin AJ Mabuhay o GP National. At kay Jeffrey Lagwatan, sabi niya, good evening Sir Admin Corixman. At kay Jexy Reyes. At yung iba pa nating dinabate, teka muna, tingnan natin para baka mabati pa natin sila, no? Makita ko sa ating live, no? Ayun, ito pa, nakita natin sa ating monitor na isa, si Jimmy Santa Rosa. Magandang gabi raw sa Sir AJ at sa buong pamilya na OGP. God bless, Jimmy Santa Rosa. Good evening, Sir Corixman, sabi niya. Nawala na naman. Ano ba yan? Nawala yung ating sandali Oo, kasi naglolo ko tong ating isang monitor kapag ka nakasuksok yung nawala na. Nawala na. Ayun. Nawala na. Ayun, basta yun. Nakita natin kanina, nawalang bigla ha. Pasensya na po mga kaganers. Ayan. Oo. Okay, so mga kaibigan, sa oras na alas 10 sa 15 po ng gabi, Philippine Standard Time, mamaya magpapaalam na po tayo. At maraming salamat po sa lahat na sumabaybay dito po sa ating Monday edition ng programang Tropa. Muli, ako po yung naging kasama, naging katropa, naging ka-jamming, no, dito po sa programang Tropa, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya at hindi mainitin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas. Ngayon na. Responsable ka ng gun. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba?
abangan dito lang sa Millennial Online TV. Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez dito na sa Yung Millennial Online TV. Shout out dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys sa mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye! Woo! Hi, this is Sokang Hilario doon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay tinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.